Ang atake kong espadang nagbubukas sa pintuan ng langit. Kumusta ang lakas? Mabagal ng kalahating segundo. Pinagsasabi mo. Mabagal ang daloy ng zenki mo. Mabuhay at walang lakas ang tindig mo. Dahil lang yan sa kababasag pa lang ng selyo. 100,000 taon na. Bulok na yang matatandang buto mo. Nasa kasikatan pa ng lakas ang matandang ito. Mukhang 80 sa labas. Pero 8 taong gulang sa loob. Nagkukunwaring sword god pero nagugutom na parang aso, nakakahiya. Manahimik ka, ikaw ang mukhang patay gutom na muling nabuhay, ikaw na bobong asno. Sino ba ang hindi kumain ng 100,000 taon? Bigo ang ginagawa ng matandang ito. Iyon ay ang pag-alingaw ng Dao body. Bigo. Ang umatngat ng putik ng 100,000 taon ay tinatawag ding bigo. 9 heaven soul kaya yon. Matigas na naman ba ang ulo mo, bobong asno? Nagkasubukan na tayo. Pupunta ba tayo sa lungsod ng Yunlu para kumain ng noodles o hindi? Kumain ng noodles. Ang matandang ito ay ang dakilang 100,000 taong sword god, kaya ano ngayon? Noodles ang unang kakainin pagkababa ng bundok. Ayoko nga. Kahit papaano dapat ay atay ng dragon at marrow ng phoenix. Nabalitaan kong ang may-ari ng noodle shop na iyon ay gumagamit ng mga espiritual na damo mula sa Jindan stage para sa sabaw. Mga espiritual na damo ng Jindan. Ang noodles ay gawa sa 100,000 gulang na Snow White. 100,000 gulang na Cloud White. Iyon kung ayaw mo, huwag na. Kakain mag-isa si Lord Donkey. Nagbago na ang isip ko. Kababasag ko pa lang sa selyo. Nararapat lang na alamin ko rin ang kalagayan ng mga tao. Iyon napakatigas talaga ng ulo mo. Malayo ba ang noodle shop na yon? Hindi naman, sakay na. Dakilang sword god. Kanina, mukhang seryoso ka talaga. Huwag ka ng madaming daldal, bilisan mo. Nulong ka sa bulok na mundong iyon ng 100,000 taon. Kumakain ng lupa at insekto araw-araw. Sino ang kumain ng insekto? Earth Dragon kaya yon? Isa yung mahalagang halamang gamot. Paano naman yung maalat na bato? Dinalatan mo iyon ng 300 taon. Salt white crystal yon. Wala kang alam. Subukan mo pa akong paluin ulit. Bakit, gusto mo bang magrebelde? Kapag pinalo mo pa ako, hindi nalalakad ang asno na ito. Maglakad ka mag-isa papuntang lungsod ng Yunlu. Ikaw. Sige, paluin mo. Sige, panalo ka. Kapag naibalik ko na ang rurok ng aking lakas. Ang unang-una kong gagawin ay gawin kang burger na karne ng asno. Naririnig kita. Napakaganda ng langit ngayong gabi. Naluloka ka na ba sa gutom? Puno ng may itim na ulap ang langit, anong maganda doon? Sino na kaya ang namumuno sa mundong ito ngayon? Ewan ko, basta siguradong wala kang ambag doon. Kapag nabusog na ako, hahatiin ko ang mundong ito sa isang tebas lang ng espadang ito. Kanina nga, kahit isang bato ay hindi mo man lang nabiyak. Nagdahan-dahan lang ako noon. Walang katulad ang lakas ng sword god. May masamang espiritu. Huwag ka nang makialam. Umiwas na lang tayo, mas mahalagang kumain ng noodles. Sandali. Bakit, gusto mo pang maging bayani para iligtas ang magandang babae? Mukha ba akong ganyang klaseng tao? Sa sobrang gutom mo ngayon, hindi mo nga yata mabuhat ang espada mo. Kalokohan, kaya kong wasakin ang gubat na ito gamit lang ang isang daliri. Sige na, wasakin mo. Dito lang maghihintay si Lord Donkey. Tutal, madadaanan naman natin. Daanan naman talaga ito papuntang lungsod ng Yunlu, di ba? 30 li lang naman ang dagdag kung ikot tayo sa bundok na to. 30 li, kahit isang hakbang, ayaw ko nang maglakad ngayon. May gulo sa loob. Hindi biro ang lamig na ito. Nood tayo ng gulo. Hindi naman ito makakaantala sa pagkain natin ng noodles. Ayaw ko. Baka naman may dalang baon na pagkain ang babaeng yon. Pagkain. Naman, tumatakbo sa gubat sa gitna ng gabi. Siguradong may dala siyang bag. May punto ka. Pasukin natin at agawin. Hihiram lang ng kaunting pagkain para may laman ang tiyan. Kumapit ka ng maayos.
Senior, bakit po? Bakit, iniligtas ko kayo? Pero wala man lang pasalamat. Iniligtas, sinira niyo ang patibong na kalahating buwan naming inihanda. Siya kaya ang tagahatid ng impormasyon ng sekta ng Yuming sa lungsod. Kalahating buwan. Mula sa pagtatanong ko ng daan hanggang sa pagkilos. Hindi man lang umabot ng kalahating tasa ng tsaa at nakuha ko na agad ang resulta. Wala po kayong alam. Gusto naming magpain ng mahaba para makahuli ng malaking isda. Magpain ng mahaba, inakatali na nga ang tali sa pain. Matagal nang tinangay ng isda ang pain at tumakas. Kayo sa palasyo ng suyo kung mag-imbestiga. Walang alam kundi ang mag-abang at sumubaybay. Ito ang pinakaligtas na paraan. Para hindi mabulabog ang kalaban. Makinig kayo, tuturuan ko kayo. Kung ano ang tinatawag na tamang paraan ng pagkuha ng impormasyon. Handa po kaming makinig. Una, iparamdam mo muna sa kanila na hindi ka basta-basta. Pagkatapos, ipamukha mo sa kanyang tanga ka. Doon lang siya magsasabi ng totoo. Pero pinatumban niyo po agad at nawalan ng malay. Kahit walang malay, makakapagsalita pa rin. Ang Jade Slip ang ebidensya. Saan tayo itinuturo ng Jade Slip? Doon sa sirang templo sa harap, ang templo ng Cheng Huang. Huy! Punta sa templo para kumain ng abo ng insenso, ayaw ko nga. Huwag ka ng maraming daldal, lakad. May kakaiba rito. Patibong kaya ito ng sekta ng Yuming. Ilan ang tao sa loob? Kumusta ang antas ng kanilang kultibasyon? May 8 tao sa loob. 8. Nasa liwanag tayo, nasa dilim ang kalaban. 7 ang sumasamba sa isang estatwang kulay dugo. Isang ritual ng masamang sekta. Nag-aalay sila ng sakripisyo. At ang isa naman ay kumakain ng hotpot. Kumakain ng ano? Tabi, huwag kayong humarang sa daan. Patay gutom. Tirhan niyo ako ng hotpot. Hoy, 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 sino ka ba? Mga hiwa ng karne ng tupa at repolyo. Ah. Senior, mag-ingat po kayo. Iyan ang tagapangangalagang masamang estatwa. Tinititigan mo ako. Gawa lang naman sa bato. Kung ganoon, makakatipid ako sa pagkain. Ah. Pwede kaya itong ipagpalit sa noodles? Nabasag agad ng ganoon lang. Ligtas ba ang hotpot? Amo, sa inyo na po lahat ng karne, huwag niyo lang po akong patayin. Iwan mo ang karne. Kanino itong basurang plaka? Tinatatanong kita. Kanino itong basurang plaka? Kay Ginoong Zan po. Ang batang Panginoon ng sekta ng Yuming na si Zanxion, nandito siya. Bukod sa amoy ng karne ng tupa, mayroon ding maasim at mabahong amoy. Saan may maasim at mabahong amoy? Isang murang trikerita lang pala. Sinisipsip nila ang lakas buhay ng mga mamamayan. Nagsasayang ng pagkain. At nananakit pa ng tao. Sino namang ulol na matanda ito? Ang lakas ng loob mong sirain ang plano ng kagalang-galang na tulad ko. Ikaw ba yung tinatawag na Young Master Zan? Kung natatakot ka, lumayas ka na rito agad. Tingnan mo nga ang mukha niya. Sarap sa pakin, di ba? Nga. Ang kinis ng balat. Mukhang baby face. Naghahanap ka ng kamatayan, itim na anyong Jade. Supilin mo siya. Senior, mag-iingat kayo. Ang anyong ito ay may presensya ng nasenso. Pinakaayaw ko sa lahat yung mas mukhang bata kaysa sa akin. Arf. Ikaw. Sino ka ba talaga? Dumaan lang para kumain ng hotpot. Mawala kayo. Ligtas sina senior sister. Naimpatso lang sila at nahimatay. Senior, ang inyong espada aura ay napakalakas at napakadalisay. Luto na ba ang karne?
Pinangahasan mong sirain ang aking magic aray. Hindi ka papatawarin ng aking master. Sabihin mo sa master mo, siya ang magbayad ng bill dito. Sinong duwag na daga? Ang nangahasumira sa aking dakilang aray. Ang matandang ito mas pangit pa sayo. Nakakasira ng gana kumain. Mayabang na daga. Sinira mo ang aking dakilang aray. Ngayong araw, sisipsipin ko ang spiritual veins mo. Para gawing core ng aking aray. Makikipag-away ka na lang, kailangan mo pa talagang maghukay ng libingan. May lahi ba kayong mga taga-sekta ng yuming na mga mole rat? Mukha ring daga. Ang tsaka ng mukha. Naghahanap ka ng kamatayan. Senior, lumayo kayo. Iyan ang larawan ng daan-daang multo sa gabi. Bakit ako lalayo? Lalambot na yung noodles ko. Layas. Anong klaseng witchcraft ito? Witchcraft ka dyan, ang tawag dito, lahat ng bagay ay pwedeng gawing espada. Kayo sa sekta ng yuming, puro multo lang ang alam nyo. Wala man lang kayong muwang sa buhay. Huwag kang masyadong magmayabang. Ito ang aura ng kamatayan ng peak nascent soul stage. Hindi mo yan kayang salagin. Ang makipaglaban sa villain na walang taste na tulad mo. Nakakababa ng level. Aikot. Imposible, ito ang balanse ng buhay at kamatayan. Paanong naging? Ahahaha. Senior Chen. Bakit? Ginamit nyo lang ba talaga ang isang hibla ng noodles para patayin ang protector na yon? Bakit, hindi ba bagay sa kanya ang noodles? Hindi naman sa hindi bagay. Sadyang sobrang absurd lang talaga. Bukas, gagamitin ko ang hotpot base para ipaghanda kayo. Ipapakita ko sa inyo kung paano sunugin ang buong kampo nila. Hindi na po namin maabala pa si Senior. Nawala na ang aura ni Daoist Timu. Ligtas ba kayo? Palace Master, maayos po ang lahat. Salamat sa pagtulong ni Senior Chen. Ang kanyang sword art ay maladyos. Ginagawang espada ang kahit anong bagay. Si Senior ay talagang hindi karaniwang tao. Bawasan mo nga ang pambobola. Diretsuhin mo na ako. Senior, ito ang aming Palace Master. Isang dakilang expert sa Soul Formation Realm. Ano naman kung Soul Formation Realm? Ang Soul Formation Realm ba, hindi na kumakain? Kasalukuyang naghahanap ang palasyo ng suyo ng isang panauhing elder. Nais ko pong malaman kung papayag ang senior na tanggapin ito. Walang interes. Sanay na ang matandang ito na maging malaya. Kailangan ko pang ang maghanap ng dantaong trigo ng niebe. Bilang pasasalamat po, maaari ko pong ibigay ang lahat ng karagdagang sangkap para sa Huanyandan. Ang dami mong kulubot sa mukha. Kailangan mo na talaga itong ipaayos. Ano nga ulit ang sinabi mo? Ang mga karagdagang sangkap para sa Huanyandan po. Opo, hindi po ako nagsisinungaling. Magandang kasunduan nga iyan. Malapit nang bumalik ang matandang ito sa rurok ng aking kagwapuhan. Pumapayag na po ba ang senior? May libreng pagkain ba ang panauhing elder? Siyempre naman po. Kahit hotpot lang, sapat na. Dapat ay noodles na gawa sa dantaong trigo ng niebe. Walang problema po. Bukas ay sasamahan kayo ni Shen Qingyi pabalik sa sekta. Batang Shen. Nasaan na ba talaga ang mga noodles? Gutom na ang matandang ito buong magdamag. Huminahon po muna kayo, senior. Pagkalampas natin sa bundok sa harap ay makakarating na tayo. Ang mga karagdagang sangkap para sa Huanyandan. Talaga bang naihanda nyo na ang lahat? Ang ipinangako ng Secmaster ay hinding-hindi niya tatalikuran. Teofu, sa tingin mo ba ay epektibo ang elixir na ito? Baka makalbo lang ako pagkatapos kainin yan. Sa hitsura mong iyan, kahit kumain ka pa ng mahiwagang elixir, walang mangyayari. Kalokohan, noong bata pa ang matandang ito. Ako ang pinakagwapong binata sa buong bayan. Nagyayabang ka na naman ng walang preno. Kapag naibalik ko na ang dati kong mukha, ang una kong gagawin ay maghanap ng mayamang babae. At ibebenta kita para ipambili ng hotpot. Ay! Sino ang may lakas ng loob na pumasok sa palasyo ng suyo? Ubo. Hoy walang hiyang asno, seryoso ka ba talaga?
Saan galing ang pulubing matandang ito? Medyo kakaiba ah. May bulaklak pa sa ulo. Huwag kayong bastos. Siya ay isang marangal na panauhin na inanyayahan ng Sect Master. Senior Sister Shen, pero... Paggalang po, Sect Master. Sect Master, narito na po ang Senior. Salamat po sa paglalakbay, Senior. Salamat po sa tulong ninyo kagabi. Hindi naman ganoon kahirap. Medyo nasira lang ang mga damit ko. Haha. Shen Qingyi, samahan mo ang Senior na magpalit ng damit. Huwag na. Ihain niyo muna ang noodles. Gutom na ako, kaya ko nang kumain ng isang buong baka. Sandali lang po. Senior. Ito ang kautusang Cheyu. Ang makakita sa kautusang ito ay parang nakaharap na rin ako. Sect Master, ang kautusang Cheyu na yan. Ang pinakamataas na uri ng token sa ating palasyo ng Suyu. Ipaalam ang aking utos. Simula sa araw na ito, si Senior Chenju ang magiging tanging lalaking panauhing elder ng ating palasyo ng Suyu. Ang kanyang posisyon ay kapantay ng pangalawang Sect Master. Walang sinuman ang dapat magpakita ng kawalan ng galang sa kanya. Ano? Isang mortal na walang kahit anong espiritual na lakas ang magiging panauhing elder. Ginto ba ito, pwede ba itong ipambayad sa pagkain? Sa buong palasyo ng Suyu, maaari kayong pumunta kahit saan nyo gustuhin, Senior. Maaari rin kayong kumuha ng mga espiritual na bato sa bodega kung kailan nyo gusto. Nakita mo ba, pangalawang Sect Master na ang matandang ito ngayon? Mula ngayon, dapat mo na akong tawaging pangalawang Sect Master Chen. Yabang mo naman, baka mabilaukan ka niyan. Tara, samahan niyo ako para ubusin ang lahat ng pagkain sa kusinan niyo. Hinto. Mag-ingat kayo, Senior. Siya ang elder ng pagtuturo, Sixing Yuzen. Napakahigpit niya pagdating sa mga patakaran. Umagang-umaga, para kang may pinaglalamayan dyan. Elder Xing, siya ang panauhing nakatatanda na inanyayahan ko. Palace Master, naguguluhan po kayo. Elder, mag-ingat po kayo sa inyong pananalita. 1,000 taon nang nakatayo ang ating palasyo ng Suyu. At kailanman ay hindi pa kami nagkaroon ng lalaking panauhing nakatatanda. At higit sa lahat, wala man lang bakas ng espiritual na lakas sa kanyang katawan. Ang gawing panauhing nakatatanda ang isang walang silbing tao. Paano natin makukumbinsi ang lahat? Ang sinig ng espada ni Senior Chen ay abot langit. Kagabi lang, sa isang tira ay pinatay niya ang tagapagtanggol ng sekta ng Yuming. Para iligtas si Qingyi at ang iba pa. Abot langit na sining ng espada. Ang nakikita ko lang ay isang matandang walang kahit anong kultibasyon. Nasa yugto ng Yuanying ang mga tagapagtanggol ng sekta ng Yuming, tapos siya lang ang tatalo sa kanila. Elder Xing. Nakita po namin ito ni Junior Sister Liu gamit ang sarili naming mga mata. Isang daliri lang ng Senior ay winasak na ang masamang estatwa ng tagapagtanggol. Manahimik ka, kapag nagsasalita ang mga nakatatanda, wala kang karapatang sumabat. Matandang babae, kapag ginalaw mo ang tagagabay ko. Sino na ang maghahain sa akin ng noodles? Napakasungit at napakahambog na mortal. Ngayong araw, susubukan ng matandang ito kung ano talaga ang kaya mo. Pwede bang ipampalo ang sirang plakang ito? Napakayabang mong hangal. Lakas ng loob mong hamakin ang Suyu token. Tama si Elder Xing. Isang matandang mortal na walang espiritual na lakas. Karapat dapat ba siyang makapantay natin bilang panauhing nakatatanda? Elder Wei, hindi po matatawaran ang lakas ni Senior Chen. Manahimik ka, anong klaseng gayuma ba ang ipinainom sa iyo ng manlolokong iyan? Wei Zixuan. Ang mga sinabi ko. Binaliwala mo lang ba? Patawad po, Palace Master. Ngunit ang 1,000 taong reputasyon ng ating palasyo ng Suyu ay hinding-hindi masisira sa kamay ng isang walang silbing tao. Iyan ang King Shuang Sword ni Elder Wei. Elder Wei, nangangahas ka bang gumamit ng dahas laban sa ating panauhing nakatatanda? Ngayong araw, ako mismo ang susubok sa kanyang kakayahan para sa Palace Master. Kung hindi niya man lang kayang salagin ang isang saksak ng espada ko, ibig sabihin ay isa lamang siyang ganap na manloloko. Mas mayabang pa ang matandang babaeng ito kaysa sa nauna kanina. Ang patakaran ba sa palasyo ng Suyu ay kung sino ang mas may malakas na boses, siya ang tama. Bugbugin mo siya para malaman niya kung gaano kalupit ang mundo. Sinasabi ko sa iyo, napakadaldal mo talaga. Kumpleto pa ba ang mga ngipin mo? Malapit ka nang mamatay pero nagmamayabang ka pa rin. Lumuhod ka sa harap ko. Napakalakas ng loob mo.
Ang aking natal flying sword. Hindi ito maaari. Ikaw, anong klaseng pangkukulam ang ginamit mo? Sa pamamagitan lamang ng isang tingin, ay nawasak mo ang aking natal flying sword. Ang sword intent ng senior ay lalo pang nagiging dalisay at natural. Nabuhay ako ng 700,000 taon. At hindi ko mapapalampas ang mga nagmamalaki ng edad sa harap ko. Ako ang magiging panauhing nakatatanda, sino ang sumasang-ayon at sino ang tututol. Halimaw, isang halimaw ang taong ito. Mas mabilis pa sa kuneho kung tumakbo, walang kwenta. Napakalakas ninyo, senior. Napakakisig, kahit walang espiritual na lakas, napakagwapo pa rin. Pwede na ba tayong kumain ng noodles ngayon? Siyempre naman po, senior, tuloy po kayo. Sandali lang. Nagbibigay galang po sa dakilang elder. Dakilang elder Kin. Sa wakas ay natapos na rin ang inyong pag-iisa. Kahanga-hanga ang inyong mga kakayahan, Ginoo. Ngunit ang pintuan ng palasyo ng Suyo ay hindi basta-basta mapapasok sa pamamagitan lamang ng pagpapakitang gilas ng mga mumurahing triko. Hay! Kakain lang naman ako. Bakit ba napakahirap? Sana ay masubukan nyo ito, senior. Ang Nine Heavens Bright Moon Sword Formation ng palasyo ng Suyo. Inis na inis si Lord Donkey sa mga pasikat na palabas na yan. Matanda, bilisan mo dyan at tapusin mo na yan. Gutom na ang asno na ito. Bakit ka nagmamadali? Pag-usapan muna natin kung ano ang kakainin natin mamayang gabi. Sariwa at masarap ang mushroom hotpot. Mas masarap kaya ang spicy hotpot, ano sa tingin mo? Spicy, noong nakaraan niya, sinunog mo yung mushroom hotpot. Nagnakaw ka lang kasi ng kain. At pinatulo mo pa ang laway mo sa palayo. Unang anyo, gansi raw. Pwede na rin ang spicy. Basta may kasamang tripe. At saka duck blood. Hoy, Monting Su. Masyadong mahina ang puwersa ng sword silk mo. Mas mahina pa sa tali ng longganisa na ginamit ko noon. Ikalawang anyo. Shunjen Yuing Chen. Ang inay naman. Napakalakas na enerhiya, ikatlong anyo. Jushan Luo. Tingnan mo ang buwan. Hindi ba mukhang flatbread kagabi? Malabo ang mata mo. Mukha kaya siyang donkey burger. Napakabobo mong asno. Wala ka talagang kaalam-alam sa romansa. Senior, ang inyong sining sa espada ay parang sa Diyos po. Patawad po sa aking kawalan ng galang. Tuloy po kayo sa bulwagan upang mag-usap. Naghanda na po ng tsaa ang Palace Master. Sige, pumasok tayo at uminom ng tsaa. Tapos bababa tayo ng bundok para mag-hotpot. Senior, maupo po kayo sa pangunahing upuan. Huwag na ang tsaa, pag-usapan natin ang seryosong bagay. Tungkol sa Huanyandan. Kailangan ko pong sabihin sa inyo ang totoo. Bakit, gusto ba ng palasyo ng Suyo na takbuhan ang kasunduan? Ang Huanyandan niya po ay kayang magpanumbalik ng anyo. Ngunit ang pangunahing sangkap na espiritual na prutas ng Tianxiang ay matatagpuan lamang sa kaibuturan ng lupain ng Chaifeng. Senior, ang lupain ng Chaifeng ay tuluyan ng narumihan ng sekta ng Yuming noong nakaraang kalahating buwan. At naging isang lupain ng kamatayan. Iyon lang. Ilang mga daga lang naman pala. Lilipulin ko lang sila. Ang espiritual na prutas ay isa lamang po sa mga kailangan. Ang mas mahalaga po ay, sa paggawa ng gamot na ito, kailangan ng inyong natal sword intent bilang gabay. Ano namang masama sa sword intent ko? Kapag ginamit niyo po ang inyong natal sword intent, huwag nang maraming salita. Sabihin mo na agad ang mangyayari. Mapapansin po ito ng makalangit na landas ng mundo ng Xuanhuang. Sa oras na yon, mapipilitan kayong harapin ang karma mula noong 100,000 taon na ang nakalipas. Ang tatak ni Xezu ay may kinalaman sa inyo. Malinaw. Ha? Ipaliwanag mo ng malinaw. Senior, tingnan niyo po ito. Ang Huanyandan sa imbakan ay lumipas na ang libu-libong taon. Nawala na ng tuluyan ang bisa ng gamot.
At naging isang walang silbing tableta na lamang. Walang silbi kung ganoon ang kulubot kong mukha. Wala na bang pag-asang maayos? Senior, pakiusap po, huwag kayong magalit. Sinuri na po ng Police Master ang mga sinaunang aklat. At nahanap na ang reseta ng gamot. Ang tanging paraan ay gawin itong muli. Ngunit ang tatlong pangunahing sangkap na kailangan. Ang espiritual na prutas ng Tianxiang, bulaklak ng Xuanbing, at kahoy ng Xifeng ay matagal nang naglaho sa labas ng mundo. Ilang piraso na lamang ang natitira sa kaibuturan ng lupain ng Chifeng. Kung ganoon, ano pang hinihintay natin? Tara, kumuha na tayo ng halaman. Senior, sandali lang po. Nagkaroon ng pagbabago sa lupain ng Chifeng noong nakaraang kalahating buwan. Hindi lamang ito narumihan ng sekta ng Yuming, kundi pinagana rin nito ang mga batas ng langit at lupa mula noong sinaunang panahon. Napakalupit ng batas na yon. Kapag pumasok ang mga cultivator na nasa ika-4 na antas pataas, ay agad silang dudurugin ng kapangyarihan ng batas. Napakataas po ng inyong antas ng cultivation. Kung pipilitin niyo pong pumasok doon, tiyak na mapupukaw ang inyong natal sword intent para labanan ang batas. Sa oras na yon, mapapansin ito ng makalangit na dao ng mundong Xuanhuang. 100,000 taon na ang nakalipas. Ang karma ng Selyonic Sezu ay maagang sasabog. Hahaha. Tumatawa ka na parang tangang pulubi sa labas ng baryo. Nababaliw ka na ba? Wala kang alam. Akala ko naman kung anong napakalaking problema. Hija, gamitin mo ang iyong espiritual na pandama para suriin ako. Senior. Sige, suriin mo pa ng mabuti. Tingnan mo kung mayroon sa loob ng katawan ko. Kahit kaunting pagbabago sa espiritual na lakas. Wala pong laman. Ang dantian ng senior ay parang sa isang karaniwang tao lamang. Tama yan. Isa lamang akong karaniwang tao na marunong lang mag-ensayo ng espada. Ang bulok na batas na yon ay para lamang sa mga kultibador ng 4 na yugto. Ano naman ang kinalaman yon sa isang karaniwang taong tulad ko? Sinasamantala ang butas sa batas ng makalangit na dao. Iba ka talaga. Wala ka talagang kahihiyan, matanda ka. Karunungan ang tawag dito. Bagay ito ng mga may pinag-aralan. Ano namang alam ng isang bobong asno na tulad mo? Napakatalino po ninyo, senior. Napakadelikado sa lupain ng Chifeng. Handa po akong sumama kahit itaya ko ang aking buhay. Upang ituro ang daan para sa inyo. Sasama rin po ako, magaling po ang pakiramdam ko sa direksyon. Hinding-hindi ko po hahayaang maligaw ang senior. Kung isasama ko kayong dalawang pabigat. Kapag may panganib, kailangan ko pa kayong iligtas. Hinding-hindi po ako atras. Kahit mamatay pa ako, sisiguraduhin ko pa ring ligtas ang senior. Sige na nga. Ituturing ko na lang na nagdala ako ng 2 katulong na magsisilbi ng tsa. Maghanda kayo ng pagkain. Hiwain niyo ng marami ang karneng baka. Kinihan yan. Maghanda na kayo ng mabilis. Ihanda ko na agad ang lumilipad na barko ng Chuanyon. Master ng palasyo, may masamang nangyari. Bakit ka natataranta, dahan-dahan mong sabihin? Ang sekta ng Yuling, ang 6 na Zen High Class na barkong pandigma ng sekta ng Yuling, ay biglang humarang sa ilog. Ano, iyon ang tanging daan patungo sa lupain ng Chifeng. Ang kanilang mga barkong pandigma ay magkakadugtong. Hinarangan nila ang buong ilog Nulu. Nagbanta ang dakilang matanda ng sekta ng Yuling. Nasinakop na nila ang lupain ng Chifeng. At walang sinumang papayagang dumaan. Ang sinumang lumabag ay papatayin ng walang awa. Sobra na ang pang-aapi ng sekta ng Yuling. Pati ang mga barkong pandigma ng Zenhai ay inilabas na nila. Mukhang determinado talaga silang makuha ang lupain ng Chifeng. Senior. Palaging mayabang at mapang-api ang sekta ng Yuling. Ang pagharang na ito sa ilog ay maaaring binabantayan ng isang malakas na eksperto sa yugto ng pagsasanib. Sekta ng Yuling. Sa pangalan pa lang, mukhang sekta ito na nag-aalaga ng maraming hayop. Mayaman sila. At ang karne ng kanilang espiritual na hayop ay tiyak na mataba at masarap. Tiyak na napakabango nito kapag inihaw. Halika, pumunta tayo sa tabing ilog para tingnan. Ang sinumang manghahas na humarang sa paghahanap ko ng gamot, bapor man o tao, ay gigibain ko at gagawing panggatong. Talagang napakalupit at mapang-api ng sekta ng Yuling.
Mga babae ng palasyo ng Suyue, makinig kayo. Ihinto ninyo agad ang barko para sa inspeksyon. Isuko ninyo ang salarin na nanakit sa mga alagad ng aming sekta. Kung hindi, ang lambak ng Longyuan na ito ngayon ang magiging libingan nyo. Hija Kinyi. Mainit na ang apoy. Ilagay mo na ang karne bilis. Senyor, hinahamon po tayo ng kabilang panig. Angkop po bang kumain tayo ngayon? Kahit anong mangyari, pagkain pa rin ang pinakamahalaga. Sino namang may pake sa sekta nila? Gutom na ang matandang ito. Bilis, ilagay mo na. Gusto ng Lord Donkey na may litid. Umalis ka nga riyan. Laway mo tumutulo na sa kaldero. Adip lang ng 7 o 8 beses. 15 segundo lang ang pinakamalambot. Sobra ng 1 segundo, matigas na. Sira, 10 segundo lang pwede na. May kaunting pula-pula pa ng dugo. Para mas makunat at masarap nguyain. Napakahusay, Gukinyan. Plano ba ng palasyo ng Suyo na gamitin ang isang kaldero ng basurang sabaw para paalisin ako? Elderly, ang lupain ng Chaifeng ay hindi pribadong ari-arian ng sekta ng Yuling. Ang pagharang mo sa ilog ng walang dahilan ay masyadong mapang-abuso. Huwag ng maraming satsat, ang matandang iyon na nagkukunwaring Diyos. Isang walang kwentang mortal na walang kahit katiting na kapangyarihang espiritual ay naglalakas loob na baliwalain ako. Lumabas ka rito at harapin ang kamatayan. Ang ingay naman. Kahit kumakain, hindi pa rin matikom ang bibig niya. Apo, marami ba ang nailagay na paminta sa sabaw na ito? Ayon po sa utos ninyo, Lolo. Nagdagdag ako ng 3 dakot ng berdeng paminta. Kaya pala namamanhid ang dila ko. Matandang hukluban, babalatan kita at gagawin kong tambol ng digmaan ang balat mo. Hay! Maingay! Ano yon? Ah! Yuh! Kumain ka na lang at huwag nang magsalita. Ang lasa ng berdeng pamintang ito ay sapat na para malasahan mo ng 3 araw. Ang itsura na yan, mas kakaiba pa kaysa sa akin. Senior, ano pong tawag sa diskarteng ito? Lihim na teknik. Anghang na bumubara sa lalamunan. Nag-utos si Elderly na pakawalan ang mga mahiwagang halimaw. Lurayin sila. Ah! Senior, mag-ingat kayo. Ito ang kawan ng mga iron-feathered griffin. Ang mga hayop na ito. Huwag nilang subukang itumba ang kaldero ko. Bumuo ng pormasyon para protektahan si Senior. Dahan-dahan lang, huwag kayong bumangga. Matatapon ng sabaw. Mga alipin ng palasyo ng Suyo. Kung hindi kayo mag-iwan ng toll fee ngayon, lahat kayo ay mapupunta sa tiyan ng mga halimaw. Leiang. Leiang, naglakas loob kang gamitin ang mga espiritong hayop na tagapagtanggol ng sekta. Sa tingin mo ba ay walang sinuman sa palasyo ng Suyo? Gukinyan, hindi pa huli ang lahat para magmakaawa ka ngayon. Ibigay mo ang walang kwentang matandang iyan na nagkukunwari. Dudurugin ko ang bawat pulgada ng kanyang mga buto. Para mapawi ang galit sa puso ko. Ang apo na ito, namamaga na ang bibig na parang ulo ng baboy. Pero napakayabang pa rin. Nakasira ng mood. Napakairap ba para sa matandang ito na kumain ng hotpot? Lurayin sila para sa akin. Kahit ang mga tao at ang barko. Walang ititira. Bagsak. Ah! Ah, ito. Sumuko na sila agad. Ah, mukhang yumuyuko at sumasamba sila kay Senior. Hahaha. Ang anyo ng sword intent. Lahat ng halimaw ay sumusuko. Sino ka ba talaga? Huwag ninyong gambalain ang pagkain ng matandang ito.
Hindi ako magliligtas ng buhay. Bilis, panatilihing matatag ang barko. Ah! Ang kapangyarihan ni Senior ay kahanga-hanga po. Maraming salamat po sa aral. Bilis, patakbuhin na ang barko. Malapit nang matuyo ang sabaw. Huwag ka nang magsaya riyan, matanda. May naamoy si Lord Donkey ngayon lang. Anong naamoy mo? Amoy ng isang babaeng donkey. Layas, amoy iyon ng pasukan ng lupain ng Chaifeng sa harap. Maraming masasamang sekta ang nagtitipon doon. Nandoon din ang mga naglalaro ng buhangin mula sa sekta ng Liuxia. Hinarangan nila ng tuluyan ang pasukan. Inaantay ka lang nilang pumunta roon para mamatay, matanda. Tamang-tama ang dating nila. Pagkatapos kong kumain, inaalala ko pa naman na masyadong makapalang sebo sa kawaling ito. Kulang ako ng ilang marunong magkontrol ng apoy. Para tulungan akong maghugas at maglinis ng kawali. Ah, ang aking natal na lumilipad na espada. Paano ito nagpalit ng may-ari? Gusto mo pa bang magpasabog sa sarili? Hindi kita babayaran kapag nasira yan. Ikaw. Sino ka ba talaga? Isang dumadaan lang para maghugas ng kawali. Tabi, nagmamadali akong magbunot ng damo. Ang lupain ng Chaifeng ay pinamamahalaan ng 4 na malalaking sekta, ayon sa patakaran. Ang 4 na malalaking sekta ang may unang karapatang mag-imbestiga. Walang eksepsyon para sa palasyo ng Suyo. Lapastangan. Dieji, nakalimutan mo na ba kung sino 300 taon na ang nakalipas? Ang nagligtas sa buong sekta ng Liuxia sa gubat ng Duyang. Kung wala ang aming palasyo ng Suyo. Ang sekta ng Liuxia ninyo ay matagal nang naging mga tuyong buto. Ngayon ay may lakas ka pa ng loob na humarang sa daan. Walang utang na loob. Magkaibang bagay yon. Sa harap ng interes ng sekta. Huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Kahit ano pang sabihin ng palasyo ng Suyo ngayon. Huwag ninyong asahang makakatapak kahit kalahating hakbang sa loob ng harang ng liwanag. Ang mga kabataan talaga ngayon. Walang modo sa pakikipaglaban. Dahil ayaw ninyong tumabi. Sumubsob kayo sa lupa. Hahaha. Nakatayo pa rin kayo. Matitigas ang mga buto ninyo, ah. Paraanin niyo kami, tabi. Ahahaha. Tayo na, mga bata. Kayo po ang mauna, senior. Mga babaeng walang mata. Buti nga sa inyo. Teka, may hindi tama rito, matanda. Ano na namang kabaliwan yan? May kakaiba sa lugar na ito. Naamoy ko na. Ang amoy ng matandang Siksezu. Siksezu, sigurado ka ba? Hindi ako magkakamali sa maasim na mabahong amoy na yon. Kahit maging abo pa siya, makikilala pa rin siya ni Lord Donkey. Ang basurang bakal na ito ay tinatawag niyong lumilipad na espada. Sino ka ba talaga? Natal na lumilipad na espada ko yan. Basurang bakal lang yan. Ang pagtatabi niyan ay magdadala lang ng kapahamakan sa'yo. Ah, ang marka ko. Masyadong matindi ang pagnanais mong pumatay. Naliligaw ng landas ang espada mo. Babalik din sa iyo ang pinsala balang araw. Heto. Ibalik ko sa iyo. Kunin mo ito at umalis ka na. Huwag ka nang magpakita rito para mapahiya. Ang diwa ng espada ay nabago. Mula sa pagpatay ay naging proteksyon. Patawad po, naging bulag ang junior na ito. Napaalis na ang mga langaw, magpatuloy ka. Saan nagtatago ang matandang Siksezu?
Masyadong mahina ang amoy. Nasa pinakamalalim na bahagi ng lupain, matanda. Nang panahong iyon, binunutan mo siya ng 3 ngipin sa harap. Gusto mo bang tanggalin ang lahat ng natitira niyang ngipin ngayon? Ah! Senior! Ang sinasabi ninyo. Pero siya ang Xezu mula sa 100,000 taon na ang nakalipas. Ayon sa sabi-sabi, si Xezu ay isang sinaunang demonyo na kayang pumatay ng 3,000 sekta sa loob lamang ng isang gabi. Senior, kung talagang may selyo ni Xezu rito, kailangan na nating umalis agad. At iulat ito sa Zhongzhou. Tama po, Senior. Siya ang maalamat na demonyong wawasak sa mundo. Hindi natin siya kayang labanan. Anong demonyong wawasak sa mundo? Isa lang siyang iyakin. Subalit, nagnakaw ang matandang iyon ng isang garapon ng aking pinakamagandang espiritual na tsa noon. 100,000 taon na ang nakalipas. Kailangan ko nang singilin ang utang na yon kasama ang interes. Nagnakaw ng tsa. Nagnakaw ng tsa ng patago. Senior, ang mortal ninyong kaaway noon ay ganyang uri ng tao. Wala kayong alam. Ang tsaang iyon ay gawa sa mga dahon ng 10,000 taong puno ng pagkamulat. Napakaswerte ng matandang iyon. Hay! Pumunta tayo sa pinakaloob. Gusto kong makita kung tumubo na ba ang mga bagong ngipin niya sa nakalipas na 100,000 taon. Ang matandang iyon, 100,000 taon na. Puro pa rin patagong pagsubok ang ginagawa niya. Matanda, may hindi tama. Ano na naman? Doon sa hilaga, sa lupang tigang ng Yonshen. Nagwawala ang enerhiya. Lumaluwag na ang selyo. Ang maasim na amoy ng matandang si Xezu ay umaamoy na mula roon. Sa hilaga. Mga dalaga, lumiko kayo at pumunta sa hilaga. Senior. Sa hilaga po ay ang lupang tigang ng Yonshen. Magulo ang enerhiya roon sa buong taon. At naglipa na ang mga halimaw. Napakapanganib doon. Nandito ako, bakit kayo natatakot? Kung saan man sabihin ni Senior na pumunta, doon kami pupunta. Tama po. Sumunod kayo sa matandang ito. At tiyak na magiging masagana ang buhay niyo. May tunog ng labanan. Kumapit kayo, huwag ninyong hayaang masira ang ating pormasyon. Senior brother, hindi ko na kaya. Napakagulo naman, hindi man lang makakain ng payapa. Magsipangalat. Wow! Isang tuyong sanga lang ay nagpabagsak sa kawan ng mga Arhino. Senior Sister Gyu, bakit kayo napadpad dito? Ayos lang ba kayo? Mabuti na lang at iniligtas tayo ni Senior. Maraming salamat po sa pagliligtas sa aming buhay, Senior. Maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan, Senior? Maliit na bagay lang iyon. Huwag na kayong maging formal. Gutom na ba kayo? Kunin niyo itong bagong luto para kumalma kayo. Ah, ito. Maraming salamat po, Senior. Pagkatapos niyong kumain, sumunod kayo agad sa akin at huwag may iwan. Mukhang masungit si Senior pero mabait naman pala talaga. May pinapanigan ang matanda. Kinain mo pati balat, hindi ka ba natatakot na mabilaukan? Bakit biglang lumamig ng ganito?
May kakaiba sa tunog ng pluta na yan. Takpan ninyo ang inyong mga tainga, bilis. Ay! Nagkukunwari lang yan. Ay! Nandito na naman kayo para agawin ang bulaklak ng Swanbing, umalis kayo kung ayaw ninyong mamatay. Aba! May kasama pa palang anak. Mga dalaga, umurong kayo. Hindi ako naparito para magnakaw. Pero kung hindi mo pa itatabi ang hayop na yan, kung mamamatay, kailangan ng humiga. Kailangan itong humiga. Huwag ka ng maraming sinasabi, mamatay ka na. Ay! Matigas ang ulo. Kilos, patayin niyo siya para sa akin. Kasapi ka rin ba ng sekta ng Yuming? Sira na ang aking mga meridian. Bumaon na ang demonyong enerhiya sa aking mga buto. Kung papatayin mo ako, patayin mo na, pero pakawalan mo siya. Hindi ako pamilyar sa sekta ng Yuming. Wasak na ang lahat ng meridian. Nilalamon na ng demonyong enerhiya. Nagpipilit pa ring protektahan ang isang bata. Mas mabuti ka pa kaysa sa mga tangang nagpapanggap na matuwid. Hindi mapapagaling ng Swanbing flower ang iyong laso ng demonyo. Kahit na makuha mo ang bulaklak, hindi ka pa rin mabubuhay ng higit sa 3 araw. Paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Siya si Xiaotang. Namatay ang kanyang mga magulang sa kamay ng sekta ng Yuming. Nangako akong poprotektahan siya at pananatilihing ligtas. Hay! Apo, gutom ka ba? Mamaya, ipagluluto kita ng hotpot. Maglaho. Huwag kang gagalaw. Anong ginagawa mo? Tatanggalin ko ang demonyong enerhiya sa'yo. At pagdudugtungin ko na rin ang iyong mga meridian. Masakit talaga ito. Pero mas mabuti na ito kaysa sa maghintay ng kamatayan. Iyon ang diwa ng espada ng buhay at kamatayan. Tinutulungan talaga ng senior ang isang malayang kultibador na muling buuin ang kanyang mga meridian. Huwag kayong maingay. Bantayan natin si senior habang nagpapagaling. Napakalaking gulo sa maliit na bagay. Ganyan talaga ang ugali ng matandang iyon. Masamang tao. Masamang tao, bitawan mo siya. Bata. Ililigtas ko ang buhay ng iyong ate Hua. Bakit mo ako iniligtas? Hindi mo man lang ako kilala. Dahil hindi mo siya pinatay. Isang taong wasak ang mga meridian. Mas pipiliin pang sumabog kaysa madamay ang mga walang kasalanan. Kung mababawasan ng isang masamang tao ang mundong ito, mas magiging tahimik ang buhay ko. Senior! Senior! Apo, ituro mo ang daan. Pumunta tayo sa inyong pinagtataguan. At sabihin mo na rin sa akin kung ano ang ginagawa ng sekta ng Yuming. Sa loob ng lambak na ito. Sumunod kayo sa akin. Ate Hua, anong nangyari sa'yo? Nagtatago ka pala ng malalim. Nakangahas ka pa ring lumaban. Senior, sasabog na ang binhi ng demonyo, umatras kayo. Iyan sa harap ko. May magagawa ba ito? Matanda, ang paraan mo ay parang nag-aayos lang ng baradong tubo. Napakagaspang. Itikom mo ang iyong bibig ng asno. Kapag maingay ka pa, bubunutin ko ang mga ngipin mo. Liray, hindi mo man lang pinapahalagahan ang kabutihan ko. Kapag nasira mo ang kanyang mga meridian, tignan natin kung paano mo ito ayusin. Huwag ka ng maraming sinasabi, alam ko ang ginagawa ko. Muling pagkabuhay matapos mawasak. Swerte mo, iha.
Ang aurang ito, pumasok na sa yugto ng Nasenso. Isang daliri lang para muling buin ang mga meridian. At nagawa pa nitong pilit na itaas ang antas ng kultibasyon. Impossible ito. Huwag ninyong gambalain ang pagpapagaling ng senior. Pagbabago ng tadhana laban sa langit. Ito ay tunay na pagbabago ng tadhana laban sa langit. Maraming salamat, senior, sa hindi pagpatay sa akin. Maraming salamat, senior, sa pagtulong sa akin. Tumayo ka, huwag kang luhod ng luhod. Naiinis ako riyan. Ako po ang inyong junior, si Huaying. Nais kong maglingkod sa inyo habang buhay, tagapagligtas. Handang gawin ang lahat para sa inyo. Nang walang anumang reklamo. Hindi kailangan ng matandang ito ang alipin. At hindi ko rin kailangan ng tagapagsilbi. Kung hindi ka nagpakita ng awa sa batang ito noon. Ngayon ay isa ka ng patay na kaluluwa sa ilalim ng aking espada. Ang inyong dakilang kabutihan, tagapagligtas. Ay hinding-hindi malilimutan ni Huaying habang buhay. Tama na ang drama, pag-usapan natin ang totoong pakay. Ano ba talaga ang ginagawa ng mga lapastangang iyon mula sa sekta ng Yuming? Sa ilalim ng lambak. Tagapagligtas, ang bulaklak ng Xuanbing ay nasa kailaliman ng lambak. Naglatag doon ang sekta ng Yuming ng pormasyon ng Jiuyujuin. Gusto nilang gamitin ang matinding lamig ng bulaklak ng Xuanbing para pawiin ang apoy ng yang sa selyo. Sinusubukan nilang sirain ang isang sinaunang selyo. Kapag nasira ang selyong iyon, ang bagay na nasa loob. Hihaw! Isang magandang paraan ng pagwasak bago ang muling pagtatag. Isang magandang pagsuway sa langit para baguhin ang tadhana. Iyan ang binhi ng demonyo na itinanim ko. Ay hindi ganoon kadaling bunutin. Sino ka? Huwag kang magtago riyan, lumabas ka. Mag-ingat kayo. Siya ang elder ng sekta ng Yuming. Sinira mo ang aking binhi ng demonyo. At sinira ang aking dakilang plano. Ngayong araw, ang lambak ng hanyuan na ito. Ang magiging libingan ninyong lahat. Para kang nagtatawag ng multo sa hating gabi. Isang daga ka lang naman natakot sa liwanag. Bumaba ka rito para makita ng matandang ito kung ano ka talaga. Matanda, hindi masama ang iyong pakiramdam. Mga tao mula sa sekta ng Qingshan. Ang direktang alagad ni Wei Zixuan. Si Zhao Feng. Junior Sister Gu, matagal na tayong hindi nagkita. Ang mga walang kwentang tao sa sekta ng Yuming. Hindi man lang makayanan ang isang malayang kultibador. Sinusundan niyo kami. Mali, sinusundan namin ang sekta ng Yuming. Ito ang tinatawag na ang mandarangkal ay humahabol sa kuliglig. Habang ang ibon naman ay naghihintay sa likod. Isang tanyag na sekta ng matuwid na landas. Ay gumagamit pala ng ganitong maruming paraan. Ang nanalo ang siyang tama, ang talo ang mali. Ang bulaklak ng Xuanbing sa lambak ng hanyuan na ito. Ay pag-ari na talaga ng aking guro. Ihanda ang pormasyon, ikulong sila rito. Pormasyon ng suling. Gusto ninyo kaming ubusin lahat. Matanda, kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na rito. Huwag kang humarang sa daan ko. Apo, buksan mo ang iyong bibig. Lolo, napakasungit naman nila. Ayos lang yan, ang mga asong tahol ng tahol ay hindi nangangagat. Matandang hukluban. Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Aba, napikon agad siya. Matanda, pinapaalis ka na o. Kung kaya mo, ikaw ang lumaban. Tinatamad ako, masyadong matigas ang karne nila, hindi masarap kainin. Mabuti, napakabuti. Dahil nagmamadali ka ng mamatay. Pagbibigyan kita. Xiao Tang, mag-ingat ka. Apo, huwag kang matakot, nandito si Lolo. Lolo, hindi ba kayo nasaktan? Kinagat lang ako ng lamok, walang anuman ito. Paano nangyari iyon? Iyon ay ang karayom ng Huagu. Sino ka ba talaga? Masyado kang maingay. Ang batang si Wei Zixuan ay nagturo lang pala ng isang tulad mong walang kwenta. Napakabastos mo, ang lakas ng loob mong banggitin ang pangalan ng aking guro. Paganahin ang pormasyon ng suoling, ikulong siya hanggang mamatay. Senior, mag-ingat kayo. Kayang selyuhan ng pormasyong ito ang kapangyarihang espiritual. Senior, tutulungan namin kayo. Huwag kayong lumapit. Lumalayo kayo. Hahaha, ang yabang mo ah. Sige, magmayabang ka pa. Sa loob ng aking formasyon ng pag-lock ng espiritu. Isa ka lang inutil. Ay, ito lang ba? May iba ka pa bang tira?
Hahaha, para sa isang inutil na tulad mo. Sapat na ang formasyong ito. Higpitan pa. Durogin ang bawat pulgada ng kanyang mga buto. Hay! Ganito lang ba kalakas? Hindi ka ba kumain? Impossible. Kaya ng formasyon ng pag-lock ng espiritu na selyuhan ang mga kultibador ng Yuanying. Paano ka nakawala? Apo. Hawakan mo ito at paglaruan. Ano? Ano ka ba talagang halimaw? Wow, ang ganda naman. Salamat po, Lolo. Giray, basurang bakal lang pala, hindi naman makakain. Zhao Feng, maling tao ang binangga mo. Ipinahiyan niyo ng lubusan ang sekta ng Qingshan. Bumuo ng formasyon ng espada at patayin siya. Lumuhod ka. Bitawan mo ako, ang aking guro ay si Wei Zixuan. Kapag ginalaw mo ako, hindi ka palalampasin ng sekta ng Qingshan. Gagamitin mo si Munting Wei para takutin ako. Kahit na nakatayo siya rito. Kailangan pa rin niyang magkoto sa akin. Senior, maawa po kayo. Hindi po namin nakilala ang inyong kadakilaan. Pakiusap po, Senior, maawa po kayo sa amin. At bigyan niyo kami ng daan para mabuhay. Masama ang inyong budhi. Salot lang kayo kung mananatili rito. Layas. Ang salita ay batas. Instant na teleportasyon. Ang ganitong kakayahan. Kahit ang isang ninuno sa yugto ng Huashen ay hindi ito kayang gawin. Masyado kayong nagugulat sa maliit na bagay. Ituro mo ang daan. Opo, Senior. Ang formasyon ng sekta ng Yuming ay ano itong bagay na ito? Napakalamig, hindi ko na mapakilos ang aking espiritual na lakas. Atsing, matanda. May mali rito, may masamang bagay sa niebe. Apoy ng Juyuyin. Mukhang nagmamadali na ang mga daga sa ilalim. Hindi ko na kaya. Nilalamon ng niebeng ito ang espiritual na lakas. Patuloy pa ring bumababa ang temperatura. Bilis, umatras tayo sa kailaliman ng mga batong yelo. Hindi na tayo makakatakas. Ito ang formasyon ng Wanling Shishan. Anong formasyon? Ang pinuno ng sekta ay si Wu Jiu, pinagana niya ang dakilang formasyon. Wu Jiu. Ang matandang halimaw na iyon ng sekta ng Yuming. Nagtago siya ng buong 1,000 taon. At ang kanyang kultibasyon ay umabot na sa ika-9 na antas ng Huashen. Nais niya sa ilang ng Yunshen. Na isakripisyo ang lahat ng nilalang sa buong lupain. Isakripisyo ang lahat ng nilalang. Kung ganoon, patay na ba tayo? Umatras kayo, bilis, durugin ang Jade Talisman. Ipaalam sa mga nakatatanda ng sekta. Hating gabi na. Napakaingay ninyo. Masyadong maingay ang mga dagang ito. Naabala ang tahimik na kultibasyon ng matandang ito. Senior, napakasama ng formasyong ito. Kapag ganap ng bumukas ang puso ng formasyon, ang buong lupain ng Chaifeng ay magiging lupang sunog. Magiging lupang sunog. Tatanungin kita. Kasama ba ang 3 halamang gamot na yon sa isasakripisyo? Ang mga halamang gamot. Ang bulaklak ng Xuanbing ay nasa gitna mismo ng puso ng formasyon. Matanda, tanga ka ba? Kapag na-activate na ang formation, walang matitirang kahit isang damo. Kahit tira-tira ng mga halamang gamot mo, walang matitira. Lahat yan magiging abo. Sino ang nangangahas na humawak sa mga halamang gamot ko? Nagsasawa na ba kayo sa buhay nyo? Senior, mag-isip po muna kayo ng mabuti. Ang kalaban ay isang makapangyarihang eksperto sa ika-9 na antas ng transformation stage. Hindi ito maliit na bagay. Mas mabuting ipaalam muna natin sa sekta. Anong ipapaalam ang paggising ko? Ang pinakamalaking balita. Tumayo ka at ituro ang daan. Senior, talagang sisirain niyo po ba ang formation? Walang kwentang tanong, kukunin ko lang ang mga halaman ko. Kung sino man ang humarang sa daan ko, lilipulin ko. Kung saan man pupunta si Lolo, doon din pupunta si Xiaotang.
Liray, nagpapasikat na naman ang matanda. Huwag mong kalimutang magtira ng mainit na pagkain para sa akin. Gutom na si Lord Donkey. Halika, sundan natin si Senior. Mga high-level na demonic beast. Nababaliw na sila dahil sa formation. Gumawa ng formation para protektahan si Senior at si Xiaotang. Hating gabi na. Hindi nyo ba talaga ako patatahimikin? Hikab. Layas. Huwag kayong humarang sa daan. Matanda, pwede bang bilisan mo naman? Huwag mong i-delay ang pagkain ko ng hotpot, gutom na si Lord Donkey. Kapag nagsalita ka pa ng walang kwenta. Kakainin kita bilang braised donkey ngayong gabi. Iray, napakakuripot. Kamangha-mangha ang sining sa espada ni Senior. Marami pong natutunan ang junior na ito. Para sa daan sa harap natin. Hayaan niyo pong ang junior na ito ang maghawa ng daan para sa inyo. Hija. Tumingin ka sa daan, huwag mong tapakan ang lumang sapatos ko, kalilinis ko lang yan. Paumanhin po sa aking kawalan ng galang. Walang labasan sa harap, patay na silang lahat. Sinaid ang buhay ng mga elder. Ay! Kayo ang mga piling alagad ng sekta ng Liuxia. Ano ba talagang nangyari sa harap? Mamamatay tayong lahat kapag bumalik tayo. Yeah. Nilamon na sila ng masamang enerhiya ng formation, wala na silang pag-asa. Ang ingay nyo naman. Buhay pa ako. Habang narito ako, kailangang umiwas kahit ng hari ng impyerno. Kung ayaw ninyong mamatay, umalis na kayo at dumaan sa daang iyon. Senior, huwag po kayong pumunta roon. Ang matandang halimaw na si Wu Jiu. Nababaliw na siya. Mabuti nga kung nababaliw siya. Hilig ko talagang magturo ng leksyon sa mga mayayabang. Ito ang tunay na walang katulad na eksperto. Pinuno, huwag po. Ayaw ko pang mamatay. Ayaw kong maging core ng formation. Guro, patawad po. Hindi ko po naprotektahan ang sekta. Isa akong makasalanan. Huwag kayong lalapit, kayo mga halimaw, huwag kayong lalapit. Lolo, natatakot po si Xiaotang, napakadilim ng langit. Inner Demon Illusion Formation. Ang ganitong pambatang laro. Ay may lakas pa ng loob na magyabang sa harap ko. Chenjiu. 100,000 taon na. Gaano ka pa katagal mag-iisa? Isang-daang-libong taon. Bakit mo pa binabanggit yan? Ibalik mo sa akin si Xiaotang. Kayong mga halimaw. Huwag niyong pangaraping sirain ang sekta ko, ibigay niyo ang inyong buhay. Huwag ka nang magkunwaring patay, magtrabaho ka na. Anong gagawin, natatakot pa si Lord Donkey? Gisingin mo nga ang mga utak niyan. Matanda, hindi mo ba alam maawa sa magagandang babae? Pupunta ka o hindi? Ayaw ko. Karne ng kabayo ang hapunan natin mamaya. Sige na nga, ako pa naman si Lord Donkey na mahaling tumulong. Aray ko. Tignan mo nga ang kahinaan nyo. Natalo pa kayo ng isang desenteng donkey. Aha. Konting ilusyon lang, nag-away-away na kayo. Ano bang itinuturo sa inyo sa kultibasyon? Aray, ang sakit. Napakagaling talaga ni Lord Donkey. Ano ang katatapos lang na mangyari? Senior, kami po ay. Naengkanto tayo, halos mapatay na natin ang sarili nating mga kasama. Nahihiya po ang inyong junior. Patawad po, mahina ang aming pundasyon. Pero senior,
Hindi niyo po ba pwedeng gawa ng mas malamay na paraan? Mas mabilis ito at matipid sa lakas. At nakakapagpagaling pa ng kahit anong sakit. Ang mga hooves kaya ni Lord Donkey ay may basbas ng langit. Maraming salamat po sa pagligtas sa aming buhay, Senyor. Tama na ang daldal. Ay! Ano yon? Napakatindi ng galit at masamang enerhiya. Iyon ang core ng Swanbing Flower Formation. Nagsisimula ng linawin at gamitin ito ni Wujio. Ang aking mga halamang gamot. Subukan mo lang sunugin yan. Matanda, parang may mali sa core na ito. Gawa ito mula sa sama ng loob ng mga buhay na tao, napakasama nito. Sinong walang alam na hangal ang nandito? Sino ang may lakas ng loob na humarang sa dakilang plano ko? Ikatlong elder, hulihin sila para sa akin. Mag-ingat po kayo, Senyor. Isa silang malakas na nakatuntong sa Nascent Soul Realm. Magsama-sama tayo at lumaban. Napakamaingay. Kun. Hindi ka isang kultibador. Anong uri ng kapangyarihan ito? Hulaan mo. Hahaha, 100,000 taon na siyang halimaw. Nagpadala ka lang ng 3 nascent soul para lang magpakain. Napakakuripot mo naman. Napakayabang mo. Ngayong araw, mamamatay kayong lahat dito. Iyon ang Scarlet Soul Fruit. Pilit niyang pinapagana ang puso ng formation. Lumalakas ang presyon ng formation. Sino? Sino ka ba talaga? Kung urong kayo ngayon, hindi na kayo gagalawin ng sekta ng Yuming. Masamang tao, hindi natatakot sa iyo si Xiaotang. Mabait na bata. Panoorin mo kung paano siya tuturuan ng leksyon ni Lolo. Nandito lang ako ngayon. Titignan ko kung ano pa ang kaya mong ilabas. Mabuti kung gusto mong mamatay. Pagbibigyan kita. Nababaliw na ang Sect Master. Pakakawalan niya ang lumang demonyo. Napakamaingay. Patay na. Matanda, huwag ka nang mabagal dyan. Lumalakas ng mabilis ang aura ng halimaw na yon. Anong kinatatakot mo? Binibigyan ko lang siya ng pagkakataon. Para siya mismo ang lumabas at humingi ng tawad. Napakasobra ng kayabangan mo. Maglaho na tayong lahat ng sabay-sabay. Oho. Kakaiba ang hitsura na yan, Mukha siyang kamatis na nasipa mo na nadurog. Matanda, kalimutan mo muna ang kamatis na yan. Tignan mo yung nasa taas. Ang Heavily Fragrant Spirit Fruit. 300 taon kong hinanap yan. Ipinapakain mo lang sa bulok na kamatis na ito. Saan galing ang baliw na matandang ito? Lakas ng loob mong galawin ang aking alay. Ito ang pinakamataas na sustansya para sa muling pagkabuhay ni Xezu. Ang maging sustansya ay isang karangalan para sa kanila. Karangalan mo mukha mo. Mukha ko yan. Lagot, galit na talaga ang matandang ito. Galit na si Lolo. Napakaseryoso ng kahinatnan nito. Lapastangan, paganahin ang aray. Walang alam sa sariling limitasyon. Sa tingin mo ba ay kaya mong sirain ang depensa ni Xezu? Durugin sila. Ile, basurang bakal lang ito, paano ako haharangan nito? Napakalakas na enerhiya ng espada, bilis, umurong kayo. Bumuo ng aray para sa proteksyon. Huwag kayong madamay. Mayroon pa ba? Impossible ito. Sino ka ba talaga? Naghintay ako ng 100,000 taon. Paano mong nagawang labanan ang buong aray ng mag-isa? Para lang sa mukhang ito.
Nangahas kang ipakain ito sa mga hayop. Ay! Grabe, handang mamatay para lang magmukhang pogi. Si Lolo ang pinakapogi, pinapalo ang mga masasamang tao. Mabuti na lang at hindi nasira. Ay! Ano yan? Inagaw ang gamit ko. Sino ka sa akala mo? Ay! Ang pressure na ito ay lumalagpas sa yugto ng Huashen. Hahaha, muling nabuhay si Xezu. Mamamatay kayong lahat. Isa itong sinaunang demonyo. Ang maalamat na Xezu. Mga langgam, nang angahas kayong sirain ang aking avatar. Napakamaingay, sino ka ba? Ako ang sinaunang Xezu. Na namumuno sa lahat ng demonyo. Napakapangit mo naman. Tapos tinatawag mo pa ang sarili mong Xezu. Bumalik ka na lang at magpaguhit muli. Huwag ka nang lumabas para mapahiya. Kahit ang dumi ni Lord Donkey ay mas gwapo pa sa'yo. Naghahanap ka ng kamatayan, lalamunin kita. Lalamunin ko siya at gagawing alay ang kanyang kaluluwa. Matandang Donkey, tingnan mo ito, pwede kaya itong gawing sabaw ng hotpot. Mabuhay ka muna bago ka magsalita. Huwag mo akong idamay. Lolo, gusto po ni Xiaotang ng malinaw na sabaw. Sige, sige, walang problema. Ipifilter ito ni Lolo para sa'yo ngayon din. Napakayabang mo. Maglaho ka at maging abo. Senior, sandali lang po. Tingnan niyo ang loob. Isang maliit na natitirang kaluluwa lang. Nangangahas pa ring magkunwari sa harap ko. Akala mo ba kung sino ka? Impossible ito, Su. Ang demonyong enerhiya ni Xezu ay walang katapat sa buong mundo. Parang palakas sa ilalim ng balon. Manahimik ka. Impossible. Ang lakas na ito. Paano napunta sa iyo ang aura ng taong iyon? Hulaan mo. Halimaw. Isa kang halimaw. Doon sa dako roon. Naku, iyon ang kampo sa labas. Nandoon pa si Junior Brother Luchuan at ang iba pa. Bumuo ng aray, bilis. Senior Sister. Hindi na natin ito mapipigilan. Kinakain ng demonyong enerhiya ang ating protektibong ki. Kahit maubos pa ang ating ki. Kailangan pa rin nating protektahan si Xiaotang. Nasa labas pa si Junior Brother Lu at ang iba pa. Kapag umabot doon ang demonyong enerhiya, tiyak na mamamatay silang lahat. Hahaha, kakampi ko ang langit. Kahit umatras na si Xezu. Pero ang formasyong Jiuyu siya ay tuluyan ng nagwala. Ito ang pinakamatinding bitag ng kamatayan sa labanang ito. Kahit gaano pa kahusay ang sining mo sa espada, ano ngayon? Kaya mo bang sirain ang kapangyarihan ng langit at lupa? Ang daan-daang kultibador sa labas ang pinakamagandang alay. Kapag nahigop na ang kanilang kultibasyon, tiyak na bababa sa mundo ang tunay na katawan ni Xezu. Lahat kayo ay magiging tuyong buto na lamang. Hoy matanda! Nababaliw ka na ba? Nagbabanta na nga yung tao roon. Mag-react ka naman kahit konti. Sinusuri ko lang ang epekto ng gamot. Buti na lang hindi nahawaan ng amoy ng bulok na kamatis na yon. Anak ng tokwa. Anong oras na at gamot pa rin ang iniisip mo? Makakalbo na ang mga balahibo ko sa pesteng hangin ito. Lolo, napakadilim po ng langit. Natatakot po si Xiaotang. Ang pangit po tumawa ng masamang taong yon. Huwag kang matakot, mabait kong apo. Bubuksan ni Lolo ang ilaw ngayon din. Ano nga ulit yung pinagsasabi mong daldal kanina? Lapastangan ang sabi ko. Ngayon na ang araw ng kamatayan nyo. Hay, napakaingay naman. Matutulog na ako. Umuwi na kayo. Gawin nyo na lang ang dapat ninyong gawin. Puksain siya para sa akin. Ah.
Ito ba ay isang healing formation? Hindi. Ito ay purong diwa ng espada. Napakaganda, parang mga lumilipad na kislap. Maraming salamat po sa pagliligtas sa aming buhay, Senior. Nakikiusap po ako, Senior, tulungan niyo po kami. Iligtas niyo po ang aming mga kasamahan sa labas. Maliit na bagay lang yon, walang anuman. Imposible, hinding-hindi ito maaari. Ang formation ko. Walang reaksyon ang formation ko. Naputol ang kontrol ko rito. Ano ba talaga ang ginawa mo? Hinugot ko lang naman ang cable ng internet mo. Cable ng internet. Anong uri ng sinaunang banal na kagamitan yon? Hahaha, ang mangmang mo. Kahit yan lang hindi mo alam. Ang bulok mong formation ay laruan lang sa harap ng matandang ito. Kaya niyang laruin yan kahit kailan niya gusto. Sino? Sino ka ba talaga? Imposibleng may katulad mo sa mundo ng kultibasyon. Matandang asno, magtrabaho na tayo. Saan tayo pupunta? Kakain ba tayo ng midnight snack? May nakita akong ilang espiritual na halaman kanina. Hindi ko pa nga nagagatulan eh. Pumunta tayo sa labas. At dukutin ang mga mata ng basurang ito. Gusto ninyong tumakas, mangarap kayo. Kahit na madurog pa ang aking katawan. Isasama ko kayo sa hukay. Hay nako, hindi ka ba talaga titigil? Hating gabi na. Nagpapasikat ka pa rin dyan. Ugat ng lupa ng Jiuyo, sumabog ka. Naku po, ang selyo ng ugat ng lupa. Pinasabog niya ang espiritual na ugat ng kagubatan. Kapang tuluyang sumabog ang lakas na ito. Ang buong paligid sa loob ng 100 milya ay magiging abo. Hahaha, nawasak na ang espiritual na ugat. Kahit gaano pa kahusay ang sining mo sa espada, ano ngayon? Kaya mo bang harangan ang puot ng langit at lupa? Walang sinuman ang makakalabas ng buhay ngayon. Lahat kayo ay sasama sa akin sa kamatayan. Lolo, napakainit po. Parang nilulutong kamote. Sige na, patatayin na ni Lolo ang apoy ngayon din. Matandang asno, pakinggan mo nga. Mas masahol pa sa ingay ng pusang naghahanap ng kapareha ang boses ng taong yan. Utot mo, ang tawag sa boses ko ay tenor. Wala kang alam sa sining. Bilisan mo at asikasuhin mo na ang dapat gawin. May mga tao pang naghihintay na iligtas doon. Kapag nahuli ka, kahit mumo ng buto wala kang aabutan. Sige lang, mangutos ka lang ng mangutos. Napakainay talaga. Paano nangyari ito? Ang kapangyarihan ng veins ng lupa, naapakan at naibalik ng ganun-ganun lang. Bulag ka ba? From di na walang alam sa mundo. Sino ka ba talaga? Hindi posibleng magkaroon ng ganitong halimaw sa mundo ng kultibasyon. Hindi ka tao. Mabaho ang paa ng matandang ito. Yan ang tunay na haligi ng kalangitan. Ang tapakan ng bulok mong veins ng lupa ay parang pagpatay lang ng upos ng sigarilyo. Kapag pinalagpas ko pa ang kadustaan mo, ipapaluto muna kita bilang nilaga. Hehehe, pinapupurihan lang kita, wag mong seryosohin. Napakalakas niya. Isang totoong kababalaghan ito. Ang kultibasyon ng senior ay tila lumagpas na sa kaalaman ng mundong ito. Yenan, hindi pa pala tuluyang patay. Ang aura na ito. Ang kristal na katawan ni Xezu. Ang pagbabalik ni Xezu. Hahaha, napakalakas ng intensyon ng espada na to. Swak na swak para maging perpektong katawan ko. Lord Donkey, tingnan mo. Sa panahon ngayon, kahit sinong dugyot na lang. Gustong magsuot ng damit ng matandang ito. E di balatan natin ang balat niya. At gawing panggatong sa apoy. Napakahambog mo, lumuhod ka sa harap ko. Hanggang dyan lang ba ang lakas mo? Napakatigas ng pisikal na katawan na ito. Kaya pala lakas loob mong sirain ang plano ko. Tapos na ang laban, aalis na ang matandang ito. Hehehe, sandali lang. Senior, mag-iingat kayo. Iyan ang usok na nagpapagulo ng isip mula sa demonic sect. Huwag ninyong lalanghapin. Mawawala kayo sa sarili at maliligaw sa dilim. Yelan, mabango naman apo ko. Para bang cotton candy sa kanto. Hindi po tulad ng cotton candy, matamis iyon. Mabaho po ito. Hahaha, matalas talaga ang ilong ng siyautang natin. Paanong nabaliwala mo ang fob ng pagnanasa ko? Magpakatotoo ka na agad. Nagmamadali ang matandang ito. Nakikita kong may potensyal ka. Bakit hindi tayo gumawa ng kasunduan? Kasunduan, bagay ba sa'yo yun? Kahit na napakalakas ng kultibasyon mo. Ang katawan mo ay lapida na. Ibigay mo lang ang batang babaeng yan. At wag nang makialam sa mga nangyayari dito.
Ituturo ko sa iyo ang sinaunang lihim na pamamaraan ng paghubog ng katawan. Babalik ang kabataan mo. At muling magiging 18 taong gulang ang mukha mo. Noong 18 taong gulang ako, ang kagwapuhan ko ay yumanig sa kalangitan. Ngayong matanda na ako, kagalang-galang at kaakit-akit pa rin. Kailangan ko pa ba ng tulong sa mukha mula sa sirang kamatis na tulad mo? Ang hitsura ay panlabas lamang. Maituturo ko rin sa iyo ang pinakamataas na biyaya. Upang mabasag ang hangganan ng mundong ito. Mag-ascend ka sa liwanag ng araw. Wawasakin ang mundo at magiging immortal. Lord Donkey. Narinig mo ba yun? May umaagaw sa negosyo mo. Anong kalokohan yan? Sino ang nang-agaw sa negosyo ko? Sabi ko nga ba eh. Sinasabi rin niya na ipangangako niya ang pag-ascend ko sa liwanag ng araw. Ulol, puro na utot lang yang pinagsasasabi niya. Sino ka sa akala mo? Lakas ng loob mong agawin ang trabaho ng sistema na to. 100 taon na akong nakatali sa matandang ito. Araw-araw kitang tinutulak na mag-ascend, matanda ka. Pero hindi mo man lang ako pinapansin. Lahat ng magagandang bagay ibinigay ko na sayo. Ni hindi mo man lang tinignan kahit minsan. Tapos ngayon, may biglang lilitaw na pulang buhok na multo lang. Gumagawa lang ng peking pangako. At gustong-gusto mo namang pakinggan. Bulag ka ba? Mas profesional pa ba ang basurang yan kaysa sa system na ito? Hindi ba't hating gabi na? Nakikinig lang para pampalipas oras. Ituloy mo lang ang pagyayabang. Nakikinig ang matandang ito. Ang lakas ng loob ninyong gawin akong laruan. Binigyan na kayo ng pagkakataon, ayaw nyo pa. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay nyo. Sa wakas, hindi na siya nagpapanggap. Dahil wala kang pakialam. Papatayin ko muna ang lahat ng nasa likod mo. Bumuo ng depensibong pormasyon. Harangan siya. Hindi na natin kaya. Napakalakas ng kapangyarihang ito. Hindi na natin kaya, senior sister. Senior sister. Layas. Lanan. Ligtas na tayo. Ito ang kapangyarihan ng dumain. Bantaan ba naman ang matandang ito gamit ang mga maruruming bagay na yan? Talagang pabalik ng pabalik ang sekta ng Baigi. Ikaw. Nagawa mo talagang linangin ang sword domain. Putol ang koneksyon ng mundong ito sa langit. Paanong may makakaabot sa antas ng dumain? Huwag kang magkunwari. Pinipilit mong paganahin ang ganoon kalaking espiritual na enerhiya. Lolo, tingnan mo, namumulaklak na. Gusto mo ba ito, Xiao Tang? Pipitas pa si Lolo ng marami para sa'yo. Sige, magkunwari ka pa. Ayusin mo na nga ang basurang yan. Gusto nang matulog ni Lord Donkey. Marami pang sugatan doon, oh. Gusto mo ba silang maging yelo? Kapag maingay ka pa, bubunutin ko ang dila mo. Sabi ko nga, tatahimik na. Anong balak mong gawin? Lapastangan, ako ang sinaunang Ksezu. Yehe. Hindi, impossible ito. Kapag ginalaw mo ako, hindi ka papakawalan ng sekta ng Baigi. Madadamay ang buong mundo ng kultibasyon sa kamatayan mo. Maingay. Sa loob ng aking sword domain, lahat ay mga insekto lamang. Oras na para mamatay ka. Makikipagpatayan ako sa'yo. Sapat na ang haba ng buhay mo, di ba? Ialay mo ang mga batang babae sa likod mo. At ibabalik ko ang iyong kabataan. Tutulungan pa kitang lumampas sa mundong ito. Upang makamit ang pag-akyat sa langit. Isang natitirang kaluluwa na hindi man lang makapagpakita ng totoong katawan.
May lakas pa ng loob na makipag-usap sa akin tungkol sa immortalidad. Hindi maaaring matalo si Xezu. Sumabog ka, core ng pormasyon. Handa kong ialay ang 100 taon kong kultibasyon para tulungang mabuo muli ang katawan ni Xezu. Manatili kang nakadaparian. Hindi ang kultibasyon ko. Tigil. Nararamdaman ko ang aura sa katawan mo. Ito ay isang sumpa ng espasyo at oras. Nakakulong ka sa isang uri ng patakaran. Oh. Alam mo rin pala ang tungkol dito. Alam ko kung paano ito sisirain. Basta't pakawalan mo lang ako. Matutulungan kitang baligtarin ang error na ito sa system. Hay. Matandang asno. Ang mga manluloko sa panahon ngayon. Napakalawak ng bokabularyo. Kalokohan lang ang sinasabi ng matandang bastos na yan. Kahit ang sistemang ito, walang magagawa rito. Ano namang alam ng basag na kaluluwang yan? Narinig mo ba, 100,000 taon na, pero hindi kailanman natakot ang matandang ito sa bulok na panuntunang iyan. Ikaw na isang selyadong lumang antigo. Walang-wala ka namang alam sa pagbabago. Hindi mo ako pwedeng patayin. Hindi ito pagkawasak. Sinaselyuhan mo ako. Masyadong magaan kung papatayin lang kita. Mas mabuting ikulong na lang kita habang buhay sa diwa ng aking espada. Damhin mo ng mabuti ang araw at gabing pagkasunog mula sa liwanag ng matuwid na landas. Chenju. Isinusumpa kita. Ay. Maliwanag na ang langit. Nakaligtas tayo. Lolo, umaga na, hindi na po malamig. Sasamahan ka ni Lolo na kumain ng almusal. Espiritong prutas ng Tianxiang, bulaklak ng Xuanbing, at kahoy ng Xifeng. Ang 3 pangunahing sangkap ng gamot ay ligtas at walang pinsala. Kunin mo ang mga iyan at lumayas ka na. Matanda, sandali lang. Parang may mali. Ano na namang kabaliwan yan? Tingnan mo ang bulok na kahoy na yan. Sa ugat nito. Mukhang buhay ang hiblang iyon. Wala akong pakialam kung buhay o patay yan. Kapag napunta yan sa mga kamay ko. Kahit dragon pa yan, kailangang yumuko niyan sa akin. Ano namang tinatawa mo riyan, matandang baliw? Gumuho na ang enerhiya ng lihim na lupain ito, bilisan mong tumakbo. Bakit ka natataranta, kung gumuho man ang langit, may mas matatangkad na haharang doon. Ikaw na nga ang pinakamatangkad na matanda rito. Kung hindi ka patatakbo, malilibing ka kasama ng bulok na lupain ito. Huwag kayong tulala riyan, sumunod kayo sa akin. Elder Chen, ang labasan ay nasa hilaga, doon po. Napunit na ang espasyo. Ano namang dapat ikatakot? Ang Diyos ng Espada ang gagabay sa daan. Kahit gumuho pa ang langit. Unang-una nitong madadaganan ang bobong asnong ito. Ikaw ang magiging pansalad. Ang buong pamilya mo ang magiging pansalad. Nagsisinungaling si Lolo Asno. Hindi magiging pansalag si Xiaotang. Ay, napakabait naman ni Xiaotang. Ang tinutukoy ni Lolo Asno ay ang lolo mo. Walang silbi iyan. Sasamahan niyo akong lahat sa hukay. Kapag nagsalita pa ang madaldal mong bibig, itatapon kita ngayon din sa lamat para ipakain sa kawalan. Hindi na tayo makakatawid. Hinarangan na ng tuluyan ng mga labi ang daan. Itaya na natin ang lahat, gamitin ang enerhiya ng espada para buksan ang daan at sumugod.
Sugod. Wala na tayong daan pabalik. Mamamatay na tayo rito. Matanda, huwag ka nang magkunwaring patay. Kung hindi mo pa ipakikita ang milagro mo, madudurog tayong lahat na parang karne. Bakit mo ba ako minamadali? Naantala ng bulok na lugar na ito ang pagkain ko ng hotpot. Elder Chen, anong oras na ba para isipin pa yan? Mga piraso ng espasyo ang mga yan. Tiyak na kamatayan ang humawak doon. Ito. Nahiwa niya iyon ng ganoon na lang. Kaya niyang putulin maging ang magulong agos ng espasyo. Anong antas ng kapangyarihan ito? Bakit kayo nakatungangarian? Naghihintay ba kayo ng pagkain? Bilisan niyong tumawid. Kilos, bilisan niyo. Lolo, ano po ang mga madidilim na bagay na yon sa labas? Mga maruruming bagay lang iyan, huwag mong tingnan. Baka marumihan lang ang mga mata mo. Kinyi-kinyan. Nakalabas kayong buhay. Bakit gumuho ng maaga ang lihim na lupain? Dakilang elder, mahabang kwento po. Tinraidor kami ni Wujiu mula sa sekta ng Baigi. Sekta ng Baigi. Paano sila nakalusot doon? Dakilang elder, tingnan nyo. Titingnan ang ano. Iyan ay. Ang Suanbing flower para sa pagpipino ng Huanyandan. At mayroon ding Sufeng wood. Hindi ito maaari. Kumpleto na ang tatlong pangunahing sangkap. Dakilang elder, iniligtas po kami ni Elder Chen. At nakuha rin ni Elder Chen ang mga sangkap gamit ang sarili niyang kakayahan. Kinyi, ano ba ang alam mo? May kinalaman ito sa pinsala ng pinuno ng palasyo. Xiao Tang. Gutom ka na ba? Lolo, gusto pong kumain ni Xiao Tang ng siopao. Sige, sasamahan ka ni Lolo na kumain. Kaibigang Daoist, sandali lang po. Tabi. Kaibigang Daoist, ang mga sangkap na iyan ay unang tinipuhan ng aming palasyo ng Suyo. Isang rogue cultivator ka lang naman. Wala ka ring mapapala kahit kunin mo yan. Mabuti pang ibigay mo na lang sa akin. Tiyak na gagantimpalaan ka ng malaki ng palasyo ng Suyo. Maaari kang pumili ng mga spirit stone o cultivation technique na gusto mo. Pwe, walang hiya kang matandang hukluban. Sino ka sa akala mo? Para mang-agaw ng gamit ng matanda. Ang mga basura ninyong iyan. Hindi man lang kasya sa pagitan ng ngipin ni Lord Donkey. Isang hamak na hayop. Ang lakas ng loob na maging bastos. Dakilang elder, huwag po, tigil. Sino ka ba talaga? Nakayang humarang sa 70% ng aking true key. Siguradong hindi ka isang ordinaryong rogue cultivator. Ang mga pag-aari ko. Karapat dapat ka bang maghangad nito? Dakilang elder, huwag po kayong magpadalos-dalos. Siya, doon sa loob ng Secret Realm, ay pinaslang ang natitirang kaluluwa ni Xezu sa isang tebas lang. Ano? Ang natitirang kaluluwa ni Xezu. Hindi ito maaari. Isa yung sinaunang halimaw. Nailabas ko na ang mga tao. Tapos na ang kasunduan natin. Huwag mo na akong buluhin muli. Sandali lang. Kaibigang Daoist. Dahil nakuha mo na ang mga sangkap. Marunong ka bang magpino ng Huanyandan? Huwag sasabog ang hurno, huwag sasabog. Iisa lang ang set ng mga sangkap na mayroon ako. Kapag sumabog yan, gagawin ko kayong sabaw. 3 araw na. Sa wakas, nagtagumpay din. Buksan ang hurno, lumabas ka.
Elder Chen, mabuti na lamang at hindi ko kayo binigo. Nagawa na ang pinakamataas na kalidad ng Huanyandan. May kakayahan din pala kayo. Hindi na sayang ang pagbubuwis ko ng buhay. Matanda, dahan-dahan sa pagkain. Baka maging mukhang binabae ka kapag naubos mo yan. Nakakahiya kaya para kay Lord Donkey. Wah! Napakabaliw mo talagang matanda. Gusto mo ba akong patayin para patahimikin? Elder Chen, sandali lang po. Pagkatapos inumin, kailangan mo agad gabayan ang lakas ng gamot gamit ang True Key. Para umikot ito sa mga meridian ng buong katawan. Huwag mong pilitin kung hindi mo kaya. Baka mapinsala nito ang iyong pundasyon. Huwag kang mag-alala, iha. Noon nga ay nakalunok ako ng 9 Heavens Mysterious Iron ng buo. Kaya ang kaunting lakas ng gamot na ito ay hindi man lang kasya sa pagitan ng aking mga ngipin. Elder Chen, mag-ingat po kayo. Yinwe, bakit ganyan ang mukha mo? Babalik din agad ako. Walang lasa expired na ba to? Diyos ko. Ang gwapo naman, si Senior Chen ba talaga ito? Hindi ako makapaniwala. Senior Chen. Anak ng, nakakita ba ako ng multo? Hahaha, sa wakas, ako ay. Ubo. Anong nangyayari? Ang lalamunan ko. Yare. Hahaha. Hahaha, naku. Hindi ko na kaya, matandang baliw. Nagbago nga ang mukha mo. Pero hindi sumabay ang boses mo. Para kang matandang halimaw na nakasuot ng balat ng binata ngayon. Hahaha. Bobong asno, kakatayin kita ngayon para gawing sabaw. Saklolo, papatayin ng matandang halimaw ang asno. Ano po, Senior Chen? Magsalita ka. Ang Huanyandan ay para lamang sa pagbabago ng mukha. Hindi kasama ang boses. Gusto niyo po bang maghanap ng iba pang mga damong gamot sa ibang araw? Para igawa ko kayo ng isang ronsangdan. Hahaha. Bobong asno, ibaba mo ang platong iyan ng premium tribe. Inagaw ito ni Lord Donkey gamit ang sarili kong kakayahan. Kung matapang ka, kagatin mo ako. Senior Chen, ang boses niyo po kapag itinabi sa mukhang iyan. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Natatawa ako tuwing nakikita ko ito. Sobrang nakakatawa talaga. Anong nakakatawa, ang tawag dito ay pagiging mature at seryoso. Wala akong oras sa inyo. Kakain na lang ako ng karne. Pagbabagong anyo ng sword key. Para lang kumuha ng pagkain. Masyado kayong nagugulat. Noong araw, ginamit ko pa nga ang sword key para magbalat ng mansanas. Magtira ka naman para kay Lord Donkey. Umalis ka nga riyan, vegetarian ka naman. Bakit ka nakikipag-agawan sa karne? Sinong nagsabing hindi pwedeng kumain ng karne ang asno? Matandang baliw, malalang diskriminasyon yan. Kapag nagsalita ka pa, magluluto ako ng braised donkey with mamayang gabi. Ang sugo ng Qingshan Gate. Humihilig na makita si Senior Chen. Sino ba yan, hindi mo ba nakikitang busy ako? Ang aming sect master na si Long Xiaoshan ay nag-utos sa akin na magdala ng sulat ng pagkakasundo. Kasama rin ang 100,000 top-grade spirit stones bilang paumanhin. Sana po ay maawa kayo. At bigyan ng pagkakataong mabuhay ang Qingshan Gate. 100,000 top-grade spirit stones. Naubos na yata ng Qingshan Gate ang lahat ng yaman nila. Dahil dito, hindi na mag-aalala ang palasyo ng Suyo sa mga mapagkukunan sa loob ng 10 taon. Iwan mo lang dyan. Senior, hindi niyo po ba babasahin ang sulat na ito? Anong babasahin? Hindi marunong magbasa ang matandang ito, akin na nga. Senior, pakiusap tingnan niyo po. Lanan. Mas maayos na. Senior, 100,000 top-grade spirit stones po iyon. Alice, huwag mong istorbohin ang pagkain ko ng karne. Maraming salamat po sa pagpapatawad sa aking buhay, Senior. Bobong asno, subukan mong galawin yan.
Babalatan kita ng buhay. Matandang baliw, hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Ang saya naman. Nga. Matagal nang hindi naging ganito kasigla rito sa Biluopi. Hahaha, lalaban ka sa akin. Masyado ka pang bata. Matandang madaya, nandadaya ka. Ginamit mo ang divine sense mo para pigilan ako. Lahat ay patas sa labanan, alam mo ba yon? Hahaha. Lene.